Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. So ma'am, sa tingin niyo po ma'am, ano ang pwedeng gawin para ma-prevent na itong ganito? Kasi syempre, nagtitiwala ang taong bayan na yung mga ganitong klaseng transaksyon ay ika nga hindi magagawa. And yet, it happened. Ano pong mga measures po ang pwedeng gawin po ng ospital at ng ating pamahalaan para matiyak na hindi na po maiulit ito? Kasi nakakalungkot naman ma'am, dati ang binoboto lang, ang binebenta lang boto. Ngayon pati kidney binebenta na rin. Diba? So ano pwede natin gawin ma'am para masugpo na yan? Tama po. So, ang dami na po nating rules and yung proseso natin, ginawa po natin very stringent, very strict for the donation. So, sa related donations po, they have to submit to us po yung mga birth certificate, marriage contract para ite-trace po natin yung relationship. Yun, medyo madali. Now po, yung sa non-related, dun po medyo challenge. So, kunwari po, ang magdodonate po is, let's say, kasambahay. So, we ask, how long ka na bang kasambahay dyan? Then they will say, maybe 5 years, 10 years. Kailangan matagal po, opo. Yes, and then ang ginagawa po natin, pupuntahan po natin sa bahay. We will ask the neighbors, talaga ba dyan na nag-work itong kasambahay? Ayun, Ilang taon naman yan? We ask the barangay captain. So we try po to verify itong mga relationships nila. But you know, there are really people who will really donate kasi you know, they have a very strong relationship po with their friend or what. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.